Ulan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Anak, totoo ba tong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas? Fake news yan! Mali! Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit. Fake news yan! Mali! Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan. Fake news yan! Mali! Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online. Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahina-hinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa Papi
Masayang pamilya! Pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng aming tagapakinig at tagapanood. Welcome sa ating 10th episode ngayong December 9, 2025. Ito si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development o CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Last episode, ang ating talakayan ay tungkol sa Population and Development Week noong November 23 to 29 na may temang tao ang puso ng pag-unlad. Nakasama natin sa live discussion dito sa aming studio ang aming Regional Director ng National Capital Region na si RD Jacqueline Robel, kung saan binahagi niya ang tungkol sa demographic dividend na malaki na ang proportion ng working age population sa ngayon. They're actually 63.9%. So mas madami na talagang working age sa ating population edad 15 to 64. Kung saan nakakaapekto ito, no, at may impact ito sa ating socio-economic progress at dapat ang ating working age population ay malusog, well-trained, educated at economically productive upang suportahan ang ating dependent population. Ang edad nila ay 0 to 14 at 65 and above. So sa ngayon naman, papakita natin ang mga programs, strategies, and good practices ng mga nagwagi sa ating 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. Search for the most outstanding local government units in localizing the population and development agenda. At ngayon din, bago magpatuloy, mas kilalanin natin ang ating ahensya. Ano nga ba ang ginagawa ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad o CPD, ang dating POPCOM? Panoorin natin ito at pakinggan. Are we in the know? Ngayong 2025, meron na tayong projected population na 114 million Filipinos. Yes, more than 100 million ang snapshot ng Filipinos dito sa ating bansa. Ating kilalanin ng POPCOM o Commission on Population na ngayon ay CPD o Commission on Population and Development. Ano ba ang CPD? Ito ang ahensya ng government na nag-a-advocate for policies and programs para sa pagbabago ng population at ang impact nito sa ating socio-economic conditions. Ito ang pangunahing government agency coordinating population programs and policies. February 19, 1969 nang maitatag ang komisyon para sa population programs na may relationship sa economic at social development ng ating bansa. Ang Republic Act 6365 o ang Population Act of the Philippines ng 1971 ang nag-create sa Commission on Population. Ito ay tinatag para ma-increase ang share ng each Filipino in the fruits of economic progress. Noong December 8, 1972, sa bisa ng Presidential Decree No. 79, pinatibay ang pagtatag sa ating ahensya para epektibong maitupad ang programang pang-population and development. Ang pagbabago sa pinaikling pangalan ng CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay nakatuon sa Human Capital Development at Quality of Life. Ito ay akma sa ating pangunahing tungkulin para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Tulad ng ating napanood, ang CPD ang katuwang ng iba't ibang institusyon at organisasyon upang mapatupad ang pangkalahatang hangarin ng programang pangpopulasyon mula sa kapanganakan hanggang sa malusog na pagtanda. Sa syudad, sa kanayunan ay may nakahandang programang pangpopulasyon na naglalayong palakasin ng bawat pamilya at komunidad tungo sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. At bago tayo magpatuloy, nais naming
batiin no, ang ating mga nanunood. Lagi itong nanunood from Sapang Bato, ang Angeles City, Pampanga. Sean Kyle Flores na laging unang-unang nanunood. Ma'am Lot from Panabo City, Davao del Norte. Mga taga Region 3 at nakikita ko si Nori, si Mi. Maraming salamat sa panunood. Darlene, no, na nag-log in dito sa ating panunood ng Pop Beat. So sa ngayon naman, noong November 26, 2025, ginanap ang Commission on Population and Development 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award o RMS-KPA bilang pagdiriwang ng Population and Development Week. Ang RMS-KPA ay ibinibigay sa ating mga ahensya, institusyon, lokal na pamahalaan at mga individual bilang pagkilala sa kanilang mga inisyatibo at advokasya sa populasyon at pagpapaunlad. Ito ay pagbibigay pugay kay Rafael Montinola Salas, ang unang Executive Director ng United Nations Population Fund o UNFPA na nagsusulong ng population and development globally. Ngayong taon, kinikilala natin ang ahensya na pinakamahusay na mga local government units no, sa ating probinsya, syudad at munisipalidad na nagpakita no, ng kagalingan sa population and development mula 2022 hanggang 2024. So a total of 15 provinces, 17 cities, and 14 municipalities across the country were nominated for this coveted national award. At nakikita ko si Ma'am Lot na isang regional awardee ang Panabo City na nakatutok sa ngayon, no? So kasama yan sa naparangalan natin no, noong November 26. Ating panoorin kung ano ba ang Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Awards. The Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award, or RMS-KPA, recognizes the efforts and initiatives of the local government units, LGUs, local chief executives, individuals, and institutions for their significant contributions in advancing our country's population and development program and agenda. The RMS-KPA advances the legacy of Rafael M. Salas, the first executive director of the United Nations Population Fund, UNFPA, in advancing people-centered development through population and development-related strategies. Also known as Mr. Population, Rafael M. Salas is a true champion of PopDev. Salas was a pioneer in the field of population, who advocated the importance of understanding the links between population and development, and the need to take population factors into account in development planning. The legacy of Salas enabled various nations to set up effective and efficient programs to manage population issues. To acquaint both the international organizations and management experts running national population programs on the delivery of services as well as the assistance given to family planning programs by the United Nations Fund for Population Activities. Through the years, the RMS-KPA has recognized and honored institutions and prominent individuals who have contributed in creating significant and strategic institutional arrangements and interventions towards promoting the PopDev agenda in different contexts, including their innovative and significant efforts to advance population issues in various development agendas. So ayan, napanood natin ang RMS-KPA. Ngayon naman, ipapakita namin sa inyo ang mga nanalo sa municipal category kung saan nakamit ng Municipality of Binangonan ang first place or top prize at sinow na rin natin, pinakita na natin last episode, followed by San Manuel Isabela, and third ang Municipality of San Agustin, Agusan del Sur. So ngayon, panoorin natin, bakit pa nanalo ang San Manuel Isabela at San Agustin, Agusan del Sur. Hampas ng asul na dagat, berdeng kabundukan, katahimikan. Ito ang munisipalidad ng San Agustin sa probinsya ng Surigao del Sur, rehiyon ng Caraga. Isang simpleng bayan sa Mindanao na sagana at tanyag sa kagandahan ng mga isla, baybayin at likas na yaman. Ayon sa 2024 Census of Population and Housing, ang munisipalidad ng San Agustin ay may populasyon na 23,612
na may 0.78% growth rate sa pangunguna ng Honorable Mayor Nicolas at ng Nutrition and Population Office. Municipal Population Officer Ms. Maril Clava Masaglang, mayroong 7 kawani ang Nutrition and Population Office ng San Agustin na nakatuon sa pagpapatupad ng mga pangpopulasyon at pagpapaunlad na programa sa kanilang lokalidad. Noong 2024, mayroong tinatayang 3,987,751.89 pesos na nakalaan para sa program. Hindi magawa ang lahat ng ito pag wala yung mga staff ko. And even the barangay volunteer at the barangay, sila yung nasa grassroots, sila yung frontline. Kaya I was able to to gather these different development issues because of our barangay volunteers. So they are the silent heroes po ng population ng development. In 2022, we have 66 teenage pregnant aged 19. So that is why we submit our documents or data to the population, the Commission Population, and we avail the SPAMC, the Social Protection Program for Adolescent Mothers and their children. We allocated and we localized the implementation of the SPAMC. We pilot the school teen center only in Santo Niño National High School since sila po yung maraming enrollees. Quarterly, conduct of family planning caravan to GD area, those geographically isolated disadvantaged area. Hindi magawa ang lahat ng ito pag wala yung mga staff ko. And even the barangay volunteer at the barangay, sila yung nasa grassroots, sila yung frontline. Kaya I was able to to gather these different development issues because of our barangay volunteers. Dahil sa patuloy na pagsasagawa ng iba't ibang programa at serbisyo para sa mga kabataan at pamilya sa San Agustin at ang matibay na ugnayan sa iba't ibang ahensya, ayon sa datos, mas bumaba ang bilang ng kaso ng teenage pregnancy mula 50 noong 2022, 37 na lamang ang naitala noong 2023. At mas dumami rin ang gumagamit ng FP methods. Kaya nga magaganda kami kasi yung family planning. Yes. Especially here in our school, we are facing such problems like peer pressure and others. Nakakatuloy din ang teen center po dahil meron pong sanctuary of comfort po. At least development. Very important na doon tayo magtutulong sa mga tao. Pagkaundan natin ang tao, bumayo. Lahat ng nangyayari. Kaunlarang dulot ng mga tao, kaunlaran na tao ang sentro. Ang pagbibigay katiyakan sa layuning ito ay magmumula sa paninindigan at pamumuno ng lider ng isang bayan, 10 ng mga kasama sa pamahalaan at iba pang kasama. Sasabay sa paglalayag sa mga ahlon, patungo sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ang bayan ng San Manuel, Isabela, sa rehiyon ng Cagayan Valley, isang 4th-class municipality na may bilang ng populasyon na 34,740 ayon sa 2024 Census of Population and Housing. Dito, ang bawat pamilya at bawat individual ay may pangarap para sa isang maunlad at mapayapang buhay. Pinamumunuan ni Honorable Mayor Faustino Dondon UD IV kasama ang Municipal Population, Gender and Development Office, MPOPGAD, ang malakas na suporta ng lokal na pamahalaan ay damang-dama ng komunidad at pamilya ng San Manuel. Ang MPOPGAD ay pinamumunuan ni Miss Mary Grace G. Pineda. Ang MPOPGAD ay may 7 dedikadong staff at isang natatanging istruktura. Ang pagkakaroon ng 19 na barangay population workers, isa sa bawat barangay na siyang nagsisilbing mga ugat ng serbisyo at impormasyon hanggang sa komunidad. Mula 2022 hanggang 2024, ang kabuuang budget para sa MPOPGAD
ay umabot sa halos 2.8 milyon pesos hanggang 3.7 milyon pesos taon-taon. So, dahil po dyan, nagkaroon po kami ng mga, inadapt po namin yung mga ginagawa sa national office, sa regional office, yun yung mga breaking the barriers, Shape A, Parent-Teen Trail, at hindi lang po yun ibinigay namin basta sa tao, kundi bumuo po kami ng mga pool of trainers para mas mapagtibay at mas marami yung mga magtutulong-tulungan para ma-address yung mga issue ng mga kabataan. The best para sa akin yung napili namin pal contraceptive para maibigay namin yung magandang future ng aming anak. Kagaya na lang yung daily needs niya sa school. Kung marami sila, ma'am, hindi namin may bibigay, hindi talaga. So, pag isa lang, nakafocus po sa kanya. Sa tulong ng kanilang mga barangay population workers at pati na rin ng PopDev database system, mas natututukan at nabibigyang pansin ang mga serbisyong para sa komunidad. Ito ang puso ng kanilang evidence-based planning. Ayon sa datos, makikita ang positibong epekto ng mga programang inilatag ng munisipalidad. Bumaba ang bilang ng mga kabataang nagbubuntis o mga panganganak sa mga kabataan. Isang magandang senyales para sa kinabukasan at kalusugan, lalo na ng mga kabataang babae. Samantala, tumataas naman ng 56% ang bilang ng mga gumagamit ng family planning methods na nagpapatunay ng epektibong paghahatid ng serbisyo. Unang-una sa atin po mga kababayan dito sa bayan ng San Manuel, asahan niyo po ng inyong local chief executive at ang inyong local government unit kasama po ng ating legislative officers at mga department head ay taus-pusong tinututukan ang pagbabantay po sa ating pagpapaganda ng ating Population, Gender and Development Program. Hindi po namin papabayaan na ang ating pinaka-importanting resource po dito sa ating komunidad, kayo, yung ating mga human resource, ay mapagkukulangan po ng serbisyo. Ang tagumpay ng San Manuel sa pagharap sa mga hamon ng populasyon at pag-unlad ay patunay na kapag nagtulungan ang pamahalaang lokal, ang mga ahensya at ang buong komunidad, walang imposible. Para sa mga San Manueleno, ang bawat datos ay may kwento at ang bawat kwento ay may solusyon. Ito ang diwa ng tunay na pag-unlad, inclusive, sustainable at nakatuon sa tao. Para sa matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino. Ayan, congratulations for our third place, San Agustin Agusan del Sur. So nakita naman natin ang suporta din ng leadership ng San Agustin Agusan del Sur, where meron tayong Municipal Population Officer. Ganun din, congratulations sa ating second place, ang San Manuel Isabela. At kita din natin ang suporta ni Honorable Faustino D. IV at ng Municipal Population Officer. Kita din natin yung kagandahan ng mga datos, yung pagtaas ng mga family planning users para magkaroon ng pag-iwas ng unmet need for family planning, at ang pagsisiguro na ang bawat couples and individuals sa kanilang local government units ay nakakapag-practice ng family planning at nakakamit yung gusto nilang bilang agwat ng kanilang mga anak. Ganun din naman, congratulate tayo na kahit na napaka maliit, sabihin na natin na lugar, pero napakalaki ng impact na ginagawa nila. So sa ngayon naman, dumako naman tayo sa city category. Gusto nating i-congratulate yung San Juan City where we viewed them last episode. So ngayon naman, papanoorin natin ang Puerto Princesa City, bakit ba siya nanalo? And then tied at the third spot, ang City of Mabalacat at City of Cagayan de Oro. Ayan. So may mga Region 3 na nanonood, at si Sir Carlo, alam ko, gusto ko siyang batiin, yung City Population Officer, ang ating bridging leader of population and development, Sir Carlo Costales. Binabati ka namin. And congratulations sa ating City of Puerto Princesa, City of Cagayan de Oro, and City of Mabalacat, Pampanga. Panoorin natin ito. Ang Puerto Princesa ay isang highly urbanized city na matatagpuan sa rehiyon ng Mimaropa.
Ayon sa datos ng 2020 for Census of Population and Housing, ang populasyon ng lungsod ay nasa 316,384. Sa pangunguna ng leader ng Puerto Princesa, Mayor Lucilo Bayron, at ng Population Management Division, pinalakas ng Puerto Princesa ang kanilang mga programa sa Population and Development. Ang Population Management Division ay pinamumunuan ni Analiza Herrera, Population Program Officer 4. Ang kanyang opisina ay mayroong 9 na permanent staff. Sa kasalukuyan, mayroon silang 159 na Barangay Service Point Officers, nakatuwang sa pagpapatupad ng mga PopDev programs. 20 million din alokasyon para sa mga programang populasyon at pagpapaunlad. At iba't ibang programa po ang ginagawa ng aming punong lungsod na si Honorable Mayor Lucilo Bayron, na marami po siya programa na tinatawag po namin caring programs o mapagkalingang mga programa para sa mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. At lahat ng ito po ay ang pinakabasihan ng aming mga aksyon ay hindi lamang yung mga prevailing issues. Sinusuportahan po ito ng mga datos at ito po yung may pagmamalaki ng Puerto Princesa. Sa lungsod ng Puerto Princesa, masigla ang programa. Isa rito ang Responsible Parenthood and Family Planning Program, kung saan ang programa, kasama ang pagdami ng mga gumagamit ng family planning methods, ay nakatulong. Maraming kabataan din ang natutong pangalagaan ang kanilang sexual and reproductive health dahil sa mga programang isinasagawa. Ang pinalakas na Information Service Delivery Network ang isa sa showcase ng Puerto Princesa, kasama ang Coordinated Network para sa Adolescent Health and Development. Ang resulta ng isang masigla at malakas na programa ay makikita sa pagbaba ng kaso ng maagang pagbubuntis sa lungsod. Buo rin ang pagpapahalaga ng mayor ng Puerto Princesa sa pagbibigay ng serbisyo sa bawat pamilya. Tinebo yung pag-asenso ng isang barangay nagsisimula sa family, basic organization ng ating family, maayos yung sitwasyon ng family dahil yung health needs nila na asikaso, yung educational needs nila na ibibigay. So, yung mga emergencies na asikaso, magkakaroon sila ng better chance na mapabuti yung sitwasyon. Sila talagang dapat sa trabaho. Pero sana kung may bibigay yung mga needs nila na hindi na nila kailangan asikaso. Sa mahusay na pamumuno ng punong ehekutibo, katuwang ang kawani ng lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders, patuloy na isinusulong ang tao bilang sentro ng pag-unlad tungo sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino para sa lahat. Ang Cagayan de Oro ay isang highly urbanized, independent component city na matatagpuan sa Hilagang Mindanao, Rehiyon 10. Ito ay may naitalang 741,617 na populasyon ayon sa 2024 Census of Population and Housing. Para makumplito sila lahat. Pero yung iba naman, yung co-ops na mas malaki, yung kumuha sila, nag-adapt sila ng school, teen center ng mga 4-5 na schools, hindi lang isa. Kaya nga, namin sila, nag-tap naman kami sa kanila para yung iba na wala pang naibigay sa mga materyales sa teen centers nila, mabigyan. Yun ang focus namin ngayon. Kasi yung number one problem ngayon is teenage pregnancy. This is what we call Teen Credibles. Well-informed, empowered, healthy, and responsible adolescents. So ginawa namin siyang for information and education campaign, we have activities. For engaging our youth, we have the PopDev clubs. For establishing adolescent-friendly health facilities, we have the school-based teen center. For optimizing new information and communication technology, we have the social media campaigns. We call it Information.
Teen Sites, Teen Credibles, and the PopDev Songwriting competition. And for the social protection, we have the SPPAMC, the ISDN for Adolescent Health and Development, and we also have the Unified Referral System for Children and Adolescents. Yung mga activities namin under the Responsible Parenthood and Family Planning Program is included doon yung yung katropa classes natin. So kung familiar ang lahat, yung pre-marriage orientation and counseling, tsaka yung mga RP classes natin sa different barangays. So sa overview, Responsible Parenthood and Family Planning Program, no? So we have the capacity building of health worker, the information and education campaigns, access to modern contraceptives, and community outreach. Ang pagtaas ng mga gumagamit ng family planning ay nasa average na 15.16% para sa mga kasalukuyang family planning users. Ito ay nakatulong upang bumaba ang population growth rate ng lungsod mula 1.58 noong 2020 hanggang 0.43 noong 2024. Masigla din ang implementasyon ng reproductive health education para sa ating mga kabataan. Gusto ko pag makatapos ako ng pag-aaral ay matupad yung pangarap ko since bata pa ako na maging isang flight attendant. And then, simula nung nakapasok ako dito sa programang ito ay, bumalik yung lakas ng loob ko na i-pursue yung pangarap ko na yun. Kasi dati nawala siya bigla. Tapos sabi nila may free daw, ganyan, mga scholar. So ayun, yun ang gusto ko. Ang RISE's agenda ni Mayor Rolando Clarex Uy o ang Regional Leadership, Institutional Development and Participatory Governance, Safety, Security, and Human Development at Economic Recovery and Sustainability ay nakatulong para mapagtuunan ng pansin ang mga isyung may kinalaman rin sa populasyon at pagpapaunlad. Yung vision ko sa Cagayan de Oro, yung isang livable na city. Karamihan sa atin, lalo na katulad ng Cagayan de Oro, which is a highly urbanized city. We have to prepare for that because ang city handa sa land use plan, yung mga resettlement namin, which is wala namang gobyerno walang gobyerno kung walang tao. So talaga ang tao ang pinaka-precious namin. Kahit na kung anong kalagayan nila, kung saan sila galing, which is ang gobyerno, ang city government is concerned for the welfare of the people. Sa mahusay na pamumuno ng punong ehekutibo, katuwang ang kawani ng lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders, patuloy na isinusulong ang tao bilang sentro ng pag-unlad tungo sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ang Mabalacat City ay matatagpuan sa hilagang parte ng Pampanga, Region 3. Sa tala ng Census of Population and Housing, mayroon itong populasyong 306,594. Noong mga nagdaang taon, ilan sa mga tinutukan ng lungsod ay mapababa ang insidente ng teenage pregnancy at maayos ang kanilang database management system. Pinangungunahan ni Honorable Mayor Gerald Gutri P. Aquino at ang Department Head ng Population at Gender and Development Office o POPGAD, Charlo Costales, ang pagpapatupad ng programa ng PopDev
na may integrasyon sa gender and development. Ang PopGad Office ay binubuo ng Gender and Development or GLD, Unit and Population and Development, PopDev Unit. Ito ay sinusuportahan ng 5 divisions na may 50 na kawani. Noong 2024, mahigit 41 milyon ang inilaan ng lungsod sa pagpapatupad ng mga PopDev programs. Putting people first in local planning and implementation of programs that addresses this issue would entail yung tinatawag nating whole of government approach. Napakagagandang practices sa programa yung na-develop sa aming syudad. Isa na dyan yung sinasabi natin WILI. Ito yung Women Empowerment through Livelihood Entrepreneurship Advancement Program na naglalayong maging self-reliant yung ating mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng augmentative intervention sa mga kababaihan. Nandyan din yung Social Protection Program for adolescent mothers and their children. Totoo, malaki ang nagagawa ng preventive interventions para maampat natin yung pagdami ng adolescent pregnancies. And we hope na itong mga programang ito ay masustain, madami pa yung matulungan, para makita talaga natin na magkaroon tayo ng direksyon para sa kanila, para sa ating mga constituents. Nang sa gayon, talagang masabi natin na tao ang nasa sentro ng pag-unlad. Dahil sa sama-samang pagtugon sa mga kinakaharap nilang issue, nagawa ng lungsod na mapababa ang bilang ng mga adolescent pregnancies ng 19% mula 2022 hanggang 2023. Dumami rin ang kasalukuyang gumagamit ng family planning methods. Kaya naman bumaba ang population growth rate nito sa 0.72 noong 2024. Simula po nung nakapasok ako sa SPAMC year 2022, actually hindi lang naman po financial yung naitulong niya sa akin. Tinulungan niya din po ako kung paano maging maayos at mabuting ina. So, for me kasi, isa yung SPAMC po sa naggabay at sumuporta po sa akin. Binigyan niya po ako ng pag-asa para maging maayos po yung buhay ko. Ang pagkakaroon din ng mga population and development programs sa lungsod ay isa sa mahalagang bahagi ng pagkamit ng hangarin ni Mayor sa kanilang lungsod. I told the GAD office that I will help you in all ways necessary just to make this program more suitable and more helpful to our people. Ang ginawa ko po doon, during, I think that was 2023, we've approved a resolution for the Population and Development Code in Mabalacat City. That was in 2023. Then, same year, we've approved the PopGad agenda for the years 2023 to 2025. And also, we've approved the PopGad agenda for the years 2025 to 2028. So as you could see, that we are really committed, no? We are really committed in bringing out the program and helping to focus more on this issue because everybody needs help, no? And I've told the department head that for whatever reason that you might need anything, fundings, programs, I will support it 100%. Yun po yung sinasabi ko po sa kanya. Sa sama-samang pagkilos ng bawat opisyal ng lungsod upang pantay na maibigay ang nararapat na serbisyo para sa tao, unti-unting nakakamit ng City of Mabalacat ang hangarin na magkaroon ng isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Tao ang nasa sentro ng pag-unlad. Again, congratulations to the City of Puerto Princesa, to the City of CDO, yung kanilang RICE program, Livable City, and of course, yung Mabalacat or yung PopGad. No, kita natin na sinabi talaga ng ating PopDev leader na tao ang nasa sentro ng pag-unlad. At bago tayo magpatuloy, gusto natin magpasalamat and mag-say hello kay Sir JC, ang aming professor watching from the UP School of Statistics. And hello sa mga nanonood from Popcom or
CPD, Central Office, nandyan si Rodel, si Lyra, no, at ang ating mga nabate. At salamat din sa panunood from Pop Dev Rojas Oriental Mindoro, Hanuel Yunso Yakseo, at Romel Livid. Hello! And hello, RD Reynaldo Wong, RD Teresa Soriano. Thank you for watching! At ngayon naman, ating ipapakita. At congratulations din dahil nanonood si RD Reynaldo Wong. Siya po yung regional director, no, ng region ng Puerto Princesa. At congratulations, sir, no, for winning the second place sa city level. And ngayon, ating ipapakita naman ang mga nanalo sa provincial category kung saan nagkamit ng first place ang province of Iloilo at na-showcase na natin siya last episode. Ngayon naman, ating panoorin ang province of South Cotabato. Andyan ang ating Provincial Population Officer na si Melanie Chiva at ang Province of Bataan. Panoorin natin bakit ba sila nanalo sa ating provincial category. Ang lalawigan ng South Cotabato sa Socsargen ay kilala bilang the Land of the Dream Weavers. Tahanan ng 1,010,009 ayon sa 2024 Census of Population and Housing. Ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato sa liderato ni Honorable Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. At ang puso ng matagumpay na programang pampopulasyon nito ay ang Office of the Provincial Population Officer, OPO, sa pangunguna ng department head nito na si Miss Melanie C. Chiva. Ang OPO ay nagpapatupad ng mga makabuluhang polisiya at programa. Mula sa pagkakatatag, ito ay lumago sa 34 na dedikadong kawani. Sila ang nagsisilbing makina sa pagpapatupad ng mga programa para sa populasyon at pag-unlad na may malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan sa bawat komunidad sa South Cotabato. Pinatitibay ang misyon ng OPO ng isang matibay at tuloy-tuloy na suporta mula sa pamahalaang panlalawigan. Sa nakalipas na 3 taon, ang kabuuang inilaan para sa operasyon at mga regular na programa ng OPO ay umabot sa halos 61.9 milyon pesos. Mula 2020 hanggang 2024, bumaba ng 10% ang mga kabataang babae na edad 20 pababa ang nagbubuntis. Ibig sabihin, 10% mas maraming kabataang babae ang may pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. At habang bumaba ang bilang ng maagang pagbubuntis, tumataas naman ang bilang ng mga pamilyang nagpaplano. May 3% na pagtaas sa mga gumagamit ng family planning. Ilan sa mga best practices sa social behavioral change communication ay ang Responsible Adolescence Campaign, or ACRAS, Parent Education on Adolescent Health and Development, PAHD, MAPA Seminar, at ang Localized GAD and Related Laws, SBCC, para sa mga indigenous tribes ng Teboli at Blaan. Bahagi rin ng kanilang inobasyon ang Search for Most Outstanding Population Program Volunteer at Search for Most Outstanding LGUs bilang pagkilala at insentibo sa mga katuwang sa pagpapatupad ng programa. Kaakibat po ng paglobo ng ating populasyon ay ang iba't ibang challenges o itong mga issues na dinadala po ng ating kababayan. At dahil po dyan, nare-realize po ng probinsya ng South Cotabato ang kahalagahan ng role po ng Population Development Program sa kabuuang pag-unlad ng bawat mamamayan ng South Cotabato dahil mula po sa ating urban barangays papunta po sa ating mga rural barangays kahit ilang bundok man po ang inaakyat at ilang mga ilog at sapa man po ay tinatawid natin upang maibigay po ang serbisyong pampopulasyon sa ating mga kababayan. Sigurado po na ang pag-unlad po natin bilang isang bansa ay napakalakas din po ang pundasyon. Kinikilala ng South Cotabato ang kahalagahan ng data at evidence-based decision-making. Kaya't binuo ng OPO ang Population Development Data Bank at Population Information System upang maging sentralisadong imbakan ng mahahalagang datos. Doon po sa family planning, ginagawa po namin ang pagdilibot o ang pagsusurvey sa mga kababaihan o sa mga kalalakihan kung sino po yung hindi pa namin nabigyan ng family planning.
So doon, bumibigay po kami ng mga IEC o nagli-lecture po kami kada purok, lalo na po sa pagpa-implement ng mga bagong mga metodo. Doon ko ginagman, taogol lahaw, di taogol nawat, family planning, di dilawil ko. Una, siyempre bilang kami salay, laal nga damo ko. Darong dido, siyempre nun gina protection ko para la gina tayo gumaltian. Do siyempre kuya gumlalmaltian, ya kaluluoy nga, kuya gorong kaluluoy. So bong tabong family planning, la apekto gina salay mi nagablego correct responsibilidad ko bilang libon de edi damo ko. Kamanto ko ginalahaw, nayalahaw damo ko naglabatan. Doon mi gina admawat family planning. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangpopulasyon at pangkaunlaran, nananatiling matatag ang South Cotabato sa adhikaing mapalakas ang bawat pamilya, mapaunlad ang bawat komunidad at matiyak ang kinabukasan ng bawat mamamayan. Para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ang probinsya ng Bataan ay matatagpuan sa rehiyon ng Central Luzon. Ayon sa datos ng Census of Population and Housing ng 2024, ang populasyon nito ay nasa 891,440. Sa malinaw na visyon ng kanilang gobernador na si Jose Enrique S. Garcia III, nagawa ng Bataan na paunlarin ang kalagayan ng kanilang mamamayan. Vision of province is to be a highly livable province, pero yung pinakamahalaga, it results to resilient families. Kailangan mataas ka ang ranking natin pagdating sa Human Development Index. Nagsagawa rin ng iba't ibang programa ang probinsya na nakasentro sa populasyon nito. Ito ay pinangunahan ng kanilang Provincial Population Office na binubuo ng mga plantilla staff. Pinangungunahan ni Will Ann Garcia, OIC Population Program Officer, isang PPO Officer III, 14 na population workers at 7 administrative staff. May nakatalaga ring local population officers sa lahat ng syudad at naglaan ng mahigit 24 na milyong noong 2024 para ipatupad ang mga POPDEV programs and services. Nagpapasa kami ng isang ordinance sa Kapitolyo, sa provincial government namin, na bumuo ng team na mag-a-address ng ating rising teenage pregnancy cases. So, yung team na yung composition nun, iba't ibang agency ng gobyerno, like the Health, the Social Welfare Office, the DepEd. Meron din po tayong NGO. Kaya meron kami mga usapang magulang anak, inviting yung anak nilang bata na adolescent age, plus yung parents, the mother and the father, to make tawag dito, parang focus talks na ang pinag-uusapan lang talaga is yung gaano ka-responsive yung tatay nila, yung nanay nila sa kanilang needs. Same thing, ano yung problema ni bata, bakit nagkakaroon siya ng mga isolation na, ayaw niya na nakikipagkwentuhan, etc. etc. Malakas ang pagpapatupad ng Responsible Parenthood and Family Program sa probinsya. Tumaas ang bilang ng mga kasalukuyang gumagamit ng family planning. Masigasig ang mga population workers na magturo sa mga mag-asawa na maging responsable at planuhin ng mabuti ang kanilang pamilya. Malaking importansya para sa akin bilang magulang yung mga ganitong klaseng seminar. Kasi dito natututunan ko yung pag-handle ng tama para mapalaki ko ng maayos yung mga anak ko. Maraming kabataan din ang naabot sa pamamagitan ng kanilang Adolescent Health and Development Program. Malaki ang tulong ng mga Teen Information Center tulad ng sa Barangay Bagong Silang para makapagbigay ng impormasyon at ilang serbisyo sa kanilang mga kabataan.
Ang pagsasagawa ng mga Adolescent Health and Development Symposia o Reproductive Health Education ay isa rin tinututukan ng lokal na pamahalaan. I believe that this activity or seminar is very important for students because they can have awareness and to be aware of sexual education and to prevent teenage pregnancy. Ang mga interbensyon na ito ay nagbunsod ng pagbaba sa kaso ng maagang pagbubuntis sa probinsya. Sa pagtutulungan ng mga lokal na opisyal, mga organisasyon at iba pang stakeholders na maabot ang isang hangarin, tiyak na makakamit ng probinsya ng Bataan ang inaasam nilang pag-unlad tungo sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino para sa lahat. Again, congratulations to the province of Iloilo, the province of South Cotabato. Hello, Miss Melanie Chiva, yung population officer dyan. And the province of Bataan for winning our province, no? Provincial category for the 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. And before we move on, we would also like to acknowledge si Dr. Tetik, no? David from Laguna at ang Office of the City Population Officer of Imus. Thank you for always watching Pop Beat. Nakikita ko isa kayo sa mga talagang nanunood ng ating show. And before we end, let us watch. No, doon naman sa mga hindi nakapunta, panoorin naman natin ang nangyari sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award 2025 Highlights 2025 yan, na ginanap noong November 26, 2025 sa Eastwood Richmond Hotel, Quezon City. Panoorin po natin ito. Masayang pamilya! Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to the 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Awards. So honored to have all of you here in this hall. Marami pong salamat. Mula sa puso ng populasyon at pagpapaunlad, maligayang pagdiriwang ng Population and Development Week. Wow, we are all here. You know, the Commission of Population Development has been preparing for this Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award since the first quarter of this year. And we have become so nervous, but at the same time excited for this event to be pleasurable to everyone. And I'm very happy that you are all here.
something to remember. No? So sa ating lahat, mabuhay po tayo at patuloy po nating itaguyod ang planado, matatag at mahiginhawang pamilyang Pilipino. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, ating napanood ang mga nanalo ng ating 2025 RMS KPA, so Province, City at Municipal category. At bago ang lahat, nais nating batiin, no, sinabi dito ni Regional Director Teresa Soriano ng Region 2 that they're very proud of LGU San Manuel Isabela for their initiatives on PopDev and very thankful for the full support of the Mayor, si Mayor Faustino D. IV, and the members of the legislature. Thank you for featuring them. Thank you, RD Teresa Soriano. Thank you, RD Marilyn Ogaya, for watching. Thank you, RB. Nakikita ko silang watching today. At salamat po sa pakikibahagi muli sa ating programa. So, for this episode, we featured all our runners-up of the 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award, Mayor Tribe Increase, at saludo po talaga kami sa inyo. At hinihikayat natin ang ating mga iba't ibang local government units na patuloy na makibahagi sa pagpapalakas at pagsusustina ng mga programa tungo sa pagpapaunlad ng ating bawat individual, pamilya at komunidad. Maraming salamat po sa pagtutok sa Popbeat. Sama-sama nating harapin ang mga issues at usapin sa populasyon at pagpapaunlad para isa-isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Dahil mula noon hanggang ngayon, tao ang puso ng pag-unlad. Makibahagi sa aming usapan, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags Popbeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 56, turning CPD at 57 in February 19, at i-follow ang ating Facebook page at CPD Philippines para sa mga updates at information tungkol sa population and development. At ngayon sa ating pagtatapos, sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace S. Versales, at aming Deputy Executive Director, Boyet Tacardon, ako si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Maraming salamat! Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino, tayong puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa